Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news para sa mga nagmamahal sa mga Duterte. Ito pong PDP Laban, partido ni Pangulong Duterte, may mga nagsisialisan na mga politiko. Pumupunta na sa partido ni PBBM at Tambaloslos. But ito, yung tunay na oposisyon sa Senado, si Senator Pimentel, at ang kanyang kapartner na si Manny Pacquiao, na humiwalay sa PDP last year dahil sa eleksyon. Ngayon, trinatrabaho na magkaisa ulit ang PDP Laban para labanan itong mga hindi magandang ginagawa ng administrasyon ng PBBM. Pakinggan natin ang balita ng SMNI. Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na magkaisa na muli ang dalawang nabuong faction dahil sa hindi pagkakaintindihan bago ang 2022 national elections. Sa pahayag ni Senator Robin Hood Padilla, ibinahagi nito na nagipag-usap siya kay Senator Coco Pimentel para magkaayos na ang mga opisyal at miyembro ng partido. Magugunitang bago ang 2022 elections, nabuo ang dalawang faction ng PDP Laban kung saan ang isa ay pinamumunuan ni Party Chairman at dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ang isang natitirang faction naman ay pinamumunuan ni dating Senator Manny Pacquiao at kakampi nito si Senator Coco, ang anak ni PDP Laban founder Nene Pimentel Jr. Dahil mayroon nga hindi pagkakaintindihan ay napatalsik ng Duterte faction si Senator Coco at Pacquiao sa kanilang mga posisyon sa partido. Nang maihay naman ang issue sa Commission on Elections, kinilala na legal na PDP Laban ang Duterte faction. Hindi rin pinabura ng COMELEC ang motion for consideration para dito ng Pimentel-Pacquiao faction. Samantala sa kabila ng mga hakbang upang magkaisa muli ang PDP Laban, ay sinabi ni Senator Coco na may pag-aalinlangan ng kanilang faction hinggil dito. Ngunit hindi na nito idinetalye pa kung ano ang rason ng kanilang pag-aalinlangan. Sunshine News Blast. Okay, so to me, that's good news kasi meron ng effort na magkaisa. Konting history lang Ang PDP Laban ay naipanganak dito sa Mindanao, dito sa Cagayan de Oro. Kung saan yung si late Senator Nene Pimentel dito matagal na naging mayor si Senator Pimentel ng Cagayan de Oro City. At nung panahon ng martial law, isa yan si Mayor Nene Pimentel ang talagang nagkontra Marcos yung martial law. Anyway, that's the thing of the past. But alam nyo, ang roots ng mga Pimentel nasa Ilocos. Mga Ilocano ang mga ito. Natutuwa ako dahil itong si Senator Pimentel, lumalabas yung tunay niyang pagkatao, tunay niyang color. Ngayon, na may nangyayaring hindi maganda, siya na lang ang real opposition. Yan sino to? Hontiveros, wala na yan. Tahimik na siya ngayon, sunod-sunuran na lang sa kagustuhan ng administrasyong ito. Sino pa ba? Wala namang opposition kundi si Senator Pimentel. Okay, so napakaganda ang samahan ng PDP Laban nung wala pang eleksyon. Ang nagpanalo, ang partido ni Mayor Duterte nung kumandidato siya is PDP Laban. At nagkaisa ang buong Mindanao at tinulungan ng Taga-Luzon, Visayas ang PDP, kaya nanalo ang ating PRRD. So medyo nagkahiwalay lang dahil sa eleksyon. Dahil yun na, gusto rin maging presidente ni Manny Pacquiao. But it's a thing of the past. So,
kahit may pag-aalinlangan si Senator Pimentel, palagay ko madaling ma-resolve yan. Kasi, ang nakikita ko, ang gusto lang ni Senator Pimentel para sa kabutihan ng taong bayan. Yung mga nakikita niya na, di ba, ilang beses na siyang nag-file na siya ng kaso sa Supreme Court tungkol sa constitutionality ng Maharlika Investment Fund. Yun, saludo ako kay Senator Pimentel, yung ginawa niyang yun. At sana, next year, may desisyon na po ang Supreme Court para malaman natin kung ano ba talaga yung Maharlika Investment Fund. Ako personally, duda ako niyan eh. Kalukuhan yan. Bakit ka magkaroon ng sovereign fund na hindi naman tayo super yaman? Nangungutang nga tayo eh. Nangungutang tayo ng trillions of pesos ng utang. Tapos, sovereign fund. Ang sovereign fund para lang sa mga mayayamang bansa. Tayo, wala pa tayo doon. Kaya, ito, pangawarta lang ito eh. O, pampapugi, pang-legacy. Duda ko sa motibo ng sovereign fund ito. Makikinabang lang yan yung mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation. Nasaan na yung sabi ni Secretary Jokno o PBBM na end of this year, tatakbo na, ma-operational na ang Maharlika Investment Corporation. Wala pa. Ibig sabihin, marami pang problema niyan eh. Kaya sayang lang yung sayang lang yung 75 billion pesos. Pera natin yun from DBP at Land Bank at nakatenga lang yan. Hindi gumagalaw. Anyway, so yun, ang magandang ginawa ni Senator Pimentel dahil nakikita niya na delikado po ang pera ng taong bayan dahil sa Maharlika Investment Fund. Okay, itong pinasang budget, 5.67 trillion pesos. Si Senator Pimentel lang ang umalma na unconstitutional na naman dahil hindi pwede yung dagdagan ng Kongreso yung budget na nire-request ng executive branch. Dapat ang Kongreso doon lang siya. Either bawasan niya or i-approve niya. Ang nangyari, dinagdagan. Depende sa figures, ang daming unprogrammed expenses na idinagdag. So again, si Senator Pimentel lang ang nakakita na mali yun. Dahil unprogrammed eh. Saan mo gagastusin yun? Paano mo gagastusin? Certification by, liquidation by certificate. Kaya saludo ako dito kay Senator Pimentel. At sana, magkaisa na silang dalawa dahil ang tanging oposisyon na lang ngayon ay itong mga Duterte. Of course, si Senator Pimentel. Yung mga Dilawan, Pinklawan, name it, wala na. Dilima, wala na. Drilon, wala na. Poros na yan. Kakampi na ni First Lady Lisa dahil sila na talaga ang namamayagpag. Grabe, yung inaayawan natin na makabalik, Dilawan. Nako, nabudol po tayo. Nakabalik talaga sila. Sila na ang controlling the government. So, salamat at meron pang Duterte at sana Pimentel, Manny Pacquiao magkaisa na para sa kapakanan ng taong bayan. Yan pa, yung chat-cha na yan. May matinding plano yan eh. They want to stay in power forever. So, salamat at may Senado pa tayo na dadaanan kasi kung walang Senado, nako, baka maging Prime Minister na itong si Tambaluslos at ang presidente maging figurehead na lang.
dekorasyon na lang ang presidente once nga naging parliamentary tayo. Yun lahat ang mga kinakatakutang political situation na magpapagulo sa bansa. At kailangan natin ng solid, yung credible na position, at ito na lang, PDP laban ang opposition. So, good luck, Senator Robin Padilla. Ituloy nyo po yung negosasyon at sana yung alinlangan ni Senator Pimentel mawawala dahil ang mangingibabaw ang kapakanan ng taong bayan.